Amang Diyos, nais po naming matuto ng mga espiritual na bagay. Nais po namin na sa dami-dami ng aming mga kakayanan sa iglesia, iba't ibang kaloob sa iglesia, ay mapag-isa kami ng isang espiritu. At sa dami-dami ng pagministeryo sa iglesia, kami po, Panginoon, ay mapasakop sa isang pagkapanginoon ni Jesucristo. Tumihingi po kami, Panginoon, ng tulong na ang kabuuan ng pananambahang ito ay mauwi sa paggawa mo sa aming buhay. Sapagkat sa iyo ang kapurihan, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Akin pong nais na magturo patungkol sa mga espiritual na kaloob. Ang ating pag-uusapan ay nasa 12 kabanata ng unang Korinto. Balit hindi natin mauunawaan ito at hindi ko rin naman nais maunawaan ito sa paraang mabilisan. Kung hindi sa kapahintulutan ng Panginoon at sa karunungang nagmumula sa banal na Espiritu, ay ating unti-untiin hanggang sa matapos natin ang lahat ng paksa na may kinalaman sa espiritual na mga kaloob. Partikular nating talata ngayong umaga ay nandoon sa unang Korinto 12, 1 hanggang 3. At ang ating paksa ay ang espiritual na realidad ng pakikisama at paglilingkod sa iglesia. Ang espiritual na realidad ng pakikisama at paglilingkod sa iglesia. Now, buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Unang Korinto, Kabanata 12, ang talata ay 1 hanggang 3. Ngayon tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Nararaman ninyo na nang kayo'y manghintil pa, ay inilegaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan, sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo na walang sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabing si Jesus ay itinakwil. At walang sino man ay makapagsasabing si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita at ipinahayag natin sa Diyos ang ating pag-asa ng mga espiritual na pagpapala. Maupo tayo. Ang Kabanata 11, talatang 2, hanggang sa 14 na kabanata, talatang 40, ay bahagi ng sulat ni Apostol Pablo kung saan tinalakay ang kaayusan ng Kristiyanong pagtitipon. Mula chapter 11 hanggang chapter 14 ng 1 Corinthians, 4 na talata na tumutukoy sa kaayusan ng Kristiyanong pagtitipon. Patungkol sa kaayusan ng simbahan ay tatlong usapin ang tinutukan ni Apostol Pablo patungkol sa pagsasama-sama ng mga Kristiyano. Una, sa Kabanata 11
ay patungkol sa tamang katayuan ng mga kalalakihan at kababaihan sa pagpapailalim sa kapamahalaang pinaiiral ng Diyos. Pangalawa ay patungkol sa ano ang nararapat at hindi nararapat sa pagsasagawa ng ordinansa ng hapunan ng Panginoon. At tumalon tayo sa Kabanata 14, ikatlong bagay ay patungkol sa paano nila pananatilihin ang kaayusan ng kanilang pagtitipon para sa ikatututo at ikatitibay ng pananampalataya ng lahat. Sa gitna ng 4 na kabanata na yan, makikita natin yung Kabanata 12 at Kabanata 13. Sa sentro ng mga aral na ito, ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang pagtitipong ginagawa ng mga Kristiyano ay hindi lamang mga panlipunan o pangrelihiyon na gawain. Kung nagsasama-sama ang mga kalalakihan at mga kababaihan, hindi ito ordinaryong pagsasama, sama ng mga tao. Kapag ka nagsasagawa ng hapunan ng Panginoon, hindi nagpipiesta at hindi lamang basta nagkakainan ng mga Kristiyano. At kapag sila ay nagtitipon-tipon sa pagsamba, hindi ito isang magulong pagsasama-sama na ang bawat isa ay may kanya-kanyang suhestyon at may kanya-kanyang paraan ng pagpapakita ng pagsamba, kung hindi hinihikayat ang kaayusan. Bakit? Sapagkat ang pagsasama-sama ng mga Kristiyano ay dapat espiritual na pagsasama-sama at pagsamba. Kaya nga ang paksa natin ngayong umaga, higit sa lahat, ilagay natin sa pagkakaroon ng kalinawan sa mga espiritual na kaloob, dapat mong malaman na nagsisimula ito na ang pakikisama at paglilingkod sa iglesia ay espiritual na realidad. Bawat isa sa atin ay may gampaning ginagampanan sa gawain ng Diyos, subalit yan ay may espiritual na lalim at pakahulugan na dapat mong makita ngayong umaga. Upang lagpasan natin ang kaisipan ng pagkakaroon ng obligasyon, pananagutan, na parang wala tayong pinagkaiba sa ating mga dating pananampalatayang nakasanayan. Na nagpupunta sa bahay-sambahan, makikibahagi, kapag may gawain, makikipagtulungan, subalit walang espiritual na karanasan sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon, pumunta tayo sa talatang binasa natin. Sa talatang 1, patungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makalam. Pansinin ninyo, mga kapatid, na ang salitang mga kaloob o gifts sa mga may hawak ng King James Version ay pahilig ang pagkakasulat. Ito ay nangangahulugan na ang salitang ito ay inilagay ng mga tagapagsalin upang mabuo ang kaisipan ng pangungusap mula sa konteksto ng buong kabanata. Sa makatuwid sa Griego, hindi nakalagay yung salitang kaloob diyan, sapagkat yung salitang ayon sa Espiritu ay isang kumpletong salita na sa Griego. Subalit kung bakit inilagay yan ng mga tagapagsalin, hindi dahil sa yan na idinagdag nila, kung hindi kanilang tinignan yon sa ika-4 na talata. Ngayon may iba't ibang mga kaloob. At yan ay hindi nakahilig. Datapwat iisang Espiritu. Dapat nating maunawa, mga kapatid, ang katuturan ng mga bagay na ito upang ating makilala ang talagang pangungusap ng Espiritu na ganito, patungkol sa mga ayon sa Espiritu o patungkol sa mga espiritual na bagay,
ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Sinasabi ni Apostol Pablo, hindi dapat na mga Kristiyano ay ignorante sa mga espiritual na bagay. May pisikal na aspeto ang pagtitipon. Hindi natin pwedeng alisin ang pisikal, ang material na aspeto ng pagiging isang iglesia. Halimbawa, ang pananatiling matibay ng mga mananampalataya sa turo ng mga apostol at pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin ayon sa Gawa 2:42 ay ekspresyon ng isang lokal na eklesiya. Ang mga Kristiyanong tinutukoy dito sa Kabanata 12 ng Korinto ay mga Kristiyano na nag-ipon-ipon bilang isang lokal na iglesia ng Panginoon ng Diyos na nasa Korinto. Kabanata 1, talata ay 2, sila ay may pisikal na pagtitipon-tipon. Meron silang mga tagapanguna at meron silang mga manggagawa sa iglesia. Meron silang mga pisikal na tagapagturo sa gawain. Meron silang kinikilalang mga pinuno ng iglesia, mga tagapagturo sa iglesia. Meron silang praktikal na paglilingkod, kagaya ng binanggit sa mga Kabanata 14 na pananalangin at pag-awit. Sa talatang at sa Kabanata 11, nabasa pa nga natin na sila ay may pagsasagawa ng mga ordinansa. Ang kanilang mga usapin sa simbahan sa Korinto ay patungkol sa kabanalan sa katawan, kalayaan sa pagkain, at pag-aabuluyan para sa mga mahihirap na Kristiyano sa Jerusalem. Bagamat ang iglesia ng Panginoon ay espiritual na organismo, ang ekspresyon nito ay makikita mo sa realidad ng pagtitipon-tipon at mga praktikal na paglilingkod. Kung kaya't sinasabi ko na may pisikal na aspeto ang pagtitipon ng mga Kristiyano. Gayunpaman, sinabi ni Apostol Pablo dito na dapat nilang malaman ang espiritual na kahalagahan nito. Bagamat may pisikal na aspeto ang pagtitipon ng mga Kristiyano, ang pagsamba sa Diyos ay espiritual na gawain. Ang pakikibahagi sa paggawa ng mga ordinansa ay may espiritual na pag-alala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-aawit ay may lalim ng pagpupuri sa Diyos at ang pananalangin ay dapat nagpapakita ng pangunawa sa mga kalooban ng Diyos. Sinabi sa Juan 4:23 hanggang 24, sinabi ng Panginoong Hesukristo ang ganito, sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba niya, ang Diyos sa Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Kung maaalala natin, bagamat ang mga Kristiyano sa Korinto ay pinagyaman ng Diyos sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman, ang tinutukoy ko ay nasa Kabanata 1, talata 4 hanggang 7, ano pat sila ay hindi nagkulang sa anumang kaloob. Hindi nagtuturo si Apostol Pablo rito sa ating teksto sapagkat ang mga Kristiyano ay walang espiritual na kaloob. Kung hindi, sinabi pa nga na hindi sila nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay sa pagpapahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Anong nais ni Apostol Pablo dito sa ating binasa? Ang nais ni Apostol Pablo ay magkaroon sila ng kaalaman sa espiritual na realidad ng pagsasama-sama at paglilingkod bilang iglesia.
Kailangan lagpasan ng mga Kristiyano sa Korinto ang kanilang paglilingkod sa Diyos na parang dahil sa kanilang abilidad lamang. Ang mga kakayanang ginagawa ng mga Kristiyano sa loob ng iglesia para sa ikatitibay at sa kaluguran ng buong iglesia ay dapat tignan nating isang spiritual na bagay ayon sa pagkilos ng Diyos. Kaya patungkol sa mga bagay na ayon sa Espiritu, ay hindi ko nais na wala kayong alam. Kaya itong mga taga-Korinto, bagamat meron silang mga kakayanan, hindi nila nauunawaan kung para saan at ano talaga ang kahalagahan ng kanilang mga paglilingkod. Kaya kung maaalala ninyo ang kasaysayan ng mga taga-Korinto, ang kanilang suliranin sa sulat ni Pablong ito, hindi maganda ang pagkakalarawan. Sapagkat bagamat hindi sila nagkulang ng anumang kaloob, ginagawa nila ito na parang obligasyon lamang. Natural na gawain ang pumunta sa pagtitipon-tipon, ang tumulong sa nangangailangan, magsalita ka pag may nakita kang mali, ituwid mo ang kapatiran mo kapag may nakita kang pagkakamali sa kanya. Kaya lang, hindi nila nauunawaan ang espiritualidad ng kanilang mga pinaggagawa. Ngayon, tignan natin sa sumunod na talata. Talatang 2, Kabanata 12. Malalaman ninyo na nang kayo'y mga hintil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. At ang gustong malaman ni gustong ipaalam ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay ito. Dapat ninyong maunawaan na ang inyong pagsamba at paglilingkod na ginagawa ngayon ay hindi nakagaya ng inyong nakagawian sa dating buhay. Ang mga taga-Korinto ay likas na relihiyoso. Madali lang magpalit ng Diyos-Diyosan sa walang Diyos-Diyosan, pero ang paraan ng pagsamba ay maaring ganun pa rin. Ang epekto sa pamumuhay ay ganun pa rin. Ang unang bagay na dapat nilang maunawaan ay ito. Ang kanilang ginagawang pagsamba sa kasalukuyan at paglilingkod ay hindi kagaya ng dati nilang nakagawian. Ang pagsamba sa Diyos ngayon ay hindi ibang uri ng ekspresyon na naranasan ninyo sa dati ninyong kung ano man ang naranasan ninyong paglilingkod sa Diyos. Iisa lang ang paglilingkod sa Diyos. At isa lamang ang kaparaanan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya patungkol sa kanilang pagiging hintil, paano ba inilarawan ni Apostol Pablo ang kalagayan ng mga hintil? Bago sila abutin ang biyaya ng Diyos. Binasa natin kanina ang isa sa Sunday School. Sa Efeso 4, 17 hanggang 19, ang pamumuhay ng mga hintil ay pagpapalalo sa kanilang pag-iisip, mga nanghiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Idagdag pa natin, ano ang natural sa isang hintil? Sa Efeso 2:11, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso,
Alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman, tinawag na di pagtutuli niya o tinawag na pagtutuli ayon sa laman na ginawa ng mga kamay, na kayo ng mga panahong iyon ay hiwalay kay Kristo. Mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako at walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Yan ang kalagayan ng hintil. Hindi lamang dahil sa hindi siya Hudyo. Hiwalay siya kay Kristo. Wala siyang parte sa mga pangako ng tipan ng Diyos. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Hindi ba't ganon din ang kalagayan natin mga Pilipino noon? Wala tayong pinagkaiba sa mga taga-Korinto. Sa kalagayan natin bago natin makilala si Kristo. Kaya nga unawain mo na lahat ng relihiyon na nagsimula sa isip ng tao ay palaging may bahid ng paganismo, materialismo. Kaya patungkol sa kanilang pagsamba, nakagawiang pagsamba, ang uri ng kanilang pamumuhay ang nagdikta ng kanilang nais ng pagsamba. Ganun naman talaga. Kung ano ang ninanais ng tao para sa kanyang sarili, sa ganong paraan niya sinasamba ang kanyang Diyos. Sumulat si Apostol Pedro, unang Pedro 4:3, patungkol sa mga gawain ng hangad ng mga hintil. Lumalakad sa kalibugan, sa mga masasamang pita, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan o katakawan, pagiging galid, at mga kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Likas na relihiyoso ang mga Griyego. Nung pumunta si Apostol Pablo sa Athens, nakita niya na mga tao ay relihiyoso at kanyang sinabi, nakita ko na kayo ay may pagmamalasakit sa mga espiritual na bagay. Yun nga lang, hindi ninyo naiintindihan kung sino at ano ang inyong sinasamba. Ang mga Griyego ay mayroong Diyos sa lahat ng bagay na kanilang nais sa kanilang buhay. May Diyos para sa alak, may Diyos ng katalinuhan, may Diyos ng pag-aasawa. Alam ninyo, ang kwento, ang mga alamat ng mitolohiya ng mga Griyego. At alam mo ba, na ang lahat ng pananaw nila sa Diyos na pinipili nila ay sumasalamin sa kanilang pansariling kagustuhan. Kaya nga ang pagsamba sa Diyos ay nag-uumpisa sa pagkilala sa tunay at buhay na Diyos. O hindi naman kaya hahanapin mo lang yung Diyos na gusto mo. Ang Korinto ay isang relihiyosong lugar din sa usapin ng pagkarelihiyoso. Ang totoo niyan, ang Korinto ay sentro ng kulto ni Aphrodite. Meron silang mataas na burol na kung saan nandun ang templo ni Aphrodite. At sikat ito sa sinaunang daigdig sapagkat ang mga sumasamba doon ay nagsasagawa ng pakikipagtalik sa loob ng templo. At yun ay bahagi ng kanilang pagsamba. Kaya't ilang beses sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na mag-ingat kayo sa pakikiapid. Sapagkat ang uri ng pagsamba na meron sa inyong syudad
ay pumapayag sa immoralidad. Na ginagamit ng tao yung kanyang masamang pagnanasa para maglingkod at sumamba sa kinikilala ng Diyos. Hindi ba totoo yan sa ibang mga sulat pa ni Apostol Pablo? Na maraming mga tao na may anyo ng pagkamakadiyos, subalit itinatanggi ang kapangyarihan nito. Nais ni Apostol Pablo na maunawaan ng iglesia sa Korinto na ang paglilingkod natin sa iglesia at ang pagsasama-sama natin sa iglesia ay refleksyon ng realidad ng bagong buhay natin kay Kristo. Dati kayong mga hintil, dati kayong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa pagsamba nyo sa Diyos-Diyosan ang totoo dahil sa walang humahanap sa Diyos, hinahanap lang ng tao yung gusto niyang makuha sa Diyos. Na sa katotohanan, hindi siya sumasamba sa Diyos kung hindi sa kanyang sariling pagnanasa. Kaya sa Kabanata 12:3 sa sumunod na talata at huling talata ng teksto natin ngayong umaga, kaya't ipinapatalastas ko sa inyo na walang sino mang nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabing si Jesus ay itinakwil. At walang sino man na makapagsasabing si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa unahan pa lamang ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sinulat niya na sa Kabanata 1, talatang 9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama sa kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan na itong mga taga-Korinto ay binayaan niya na kanyang tawagin higit sa paglingkod kay Kristo kung hindi makisama kay Kristo. Kaya ang ebanghelyong ipinangaral niya sa kanila simula pa ng una sa Kabanata 1, talatang 23 hanggang 24. Ang mensahe ito, ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Hindi siya naparoon na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na ibinabalita niya ang patotoo ng Diyos. Mahirap awatin ang tao sa mga bagay na gusto niya. At sa paniniwala niya na yung kanyang masasamang gawain ay paglilingkod sa Diyos. Kaya naparoon si Apostol Pablo na hindi dala mga salitang mapanghikayat para tumalikod ng tao sa kanyang mga masamang pagnanasa. Kung hindi ang Kristo na siyang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng sasampalataya. Ang Kristo na siyang karunungan ng Diyos na ayon sa kanyang mga pangako ay nagpapatalikod sa atin. Nagpapatalikod sa tao upang kanyang matakasan ang kasamaan, ang kabulukan na nasa sanlibutan ito sa pamamagitan ng mga pagnanasa. Hindi siya naparoon na dala ang kanyang sariling husay. Kanyang pinasiyahang walang malaman sa iglesia ng Korinto, maliban si Kristo at ang pagkapako niya sa krus, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 2. At sa katunayan mga kapatid, kung bibigyan natin ng pagbubuod ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ay ito lamang. Ang kahalagahan ni Kristo sa lahat
ng suliranin ng buhay Kristiyano. Sapagkat pinagsikapan ni Apostol Pablo sa kabuuan ng sulat na ito, 16 na kabanata, lahat-lahat. Gusto niyang patunayan na sa lahat ng suliranin ng iglesia sa Korinto ay matutuwid sa pamamagitan ng pagdakila sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus. Ang Panginoong Hesukristo ay sentro ng Kristiyanong pagsamba at paglilingkod. Kung paano nagkakatipon-tipon ang tao sa ngalan ni Kristo. Kung paano naglilingkod ang tao sa ngalan ni Kristo. Kung paano nabubuhay ang tao sa ngalan ni Kristo. Yan ang batayan ng tunay na paglilingkod. Para kay Kristo. Dahil kay Kristo. At kay Kristo, nagkakatipon ng iglesia sa pangalan at kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Kabanata 5, talata ay 4. Kaya, una sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu, ang tao ay totoong makapagpapahayag ng pananalig at pagpapasailalim sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo. Walang sino man ay makakapagsabi niya sa Jesus ay Panginoon kung hindi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga hindi karunungan ng tao ang gamit sa pangungumbinsi ni Apostol Pablo. Sapagkat ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo sa tao. Kabanata 2, ang talata ay 5. Ang Panginoon mismo, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi patungkol sa ministeryo ng Banal na Espiritu. Anong gawain ng Banal na Espiritu sa iglesia? Una sa lahat, sa Juan 15:26, ang Espiritu ng katotohanan na nagbuot sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Una sa lahat, si Apostol Pablo ang nakakaalam ng espiritual na aspeto ng kanyang pisikal na gawain na pangangaral. Na hindi ito basta pagsasalita ng mga katotohanan sa tao. Patungkol sa realidad na may Kristong namatay, katuparan ng mga kasulatan, at sa pamamagitan ng mga lohika at pagkakabit-kabit ng mga pangangatwiran ay mapapatunayan mo sa tao na kailangan niya si Kristo. Yan ay pisikal na aspeto ng pangangaral ng Ebanghelyo. Subalit si Apostol Pablo ay nalalaman niya na may espiritual na aspeto ang pisikal na gawain ng pangangaral na sa bawat pangangaral nandoon ang banal na Espiritu na nagpapatotoo ng katunayan na kailangan ng tao si Kristo sa kaibutuhan ng kanyang puso at isip. Ang espiritual na aspeto na tanging ang banal na Espiritu lamang ang makagagawa. Kaya, pangalawa, walang sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabing si Jesus ay itinakwil. Ay tignan, dapat makita ng mga Kristiyano sa Korinto. Ako ito ba'y ginagawa nila ay nagmumula talaga sa kanilang pamumuhay at paglilingkod at pakikisama na si Kristo ay sentro. Sapagkat walang sino man na may Espiritu Santo na hindi magpapahalaga kay Kristo. Maaring ang mga fans ng isang basketball team o boxing o anumang sports ay maaaring sa isang saglit ng paglalaro, lalo na kung championship, ay magkaugnay-ugnay sa saglit na pagkakataon. Magkakatabi sila sa isang side ng court at maaaring pare-parehas pa sila ng suot na damit na nagpapahayag ng pagsuporta nila sa kanilang team. Subalit pag natapos ang laro, uuwi sila sa kanya-kanya nilang mga buhay.
tapos na ang kanilang pagkakaisa sa pagsuporta sa kanilang team. Hindi ganon ang pagtitipon at paglilingkod ng mga Kristiyano. Sapagkat si Kristo ay nasa gitna natin ngayon at si Kristo ay nasa puso mo rin at nasa puso ko rin. At kung ano ako kay Kristo, yun din ang meron ka kay Kristo. Kung anak ako ng Diyos dahil kay Kristo, anak ka rin ng Diyos dahil kay Kristo, matatapos ang pananambahang ito pero magkakapatid tayo sa Panginoon. Yan ang kaibahan ng pagtitipon ng Kristiyano. Hindi nagtatapos ang paglingkod at ministeryo pag nag-uwian tayo. Yan ay isang bagay na dapat mong maunawaan sa pagpapractice ng mga espiritual na kaloob. Kaya patungkol sa mga espiritual na bagay, ayokong hindi ninyo alam. Sapagkat makikilala mo ang may Espiritu ng Diyos sa kanyang pagpapahalaga kay Kristo. Ang taong walang Espiritu ng Diyos ay nagpapalagay na si Kristo ay isang katitisuran lamang. Abala sa buhay na si Kristo ay kahangalan, hindi praktikal, parang Hudyo at parang Griego. Hindi niya makikita ang kagandahan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung sino si Kristo, ang totoong halaga ni Kristo. Hindi niya napagkikilala kagaya ng mga tao sa sanlibutan ito na kung sana nakilala nila kung sino talaga si Kristo ay sana hindi nila pinako sa krus ang anak ng Diyos. Sapagkat kung nakikilala sana nila, sinamba sana nila si Kristo bilang Panginoon ng kaluwalhatian. Ngunit, sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya? Gayon din naman, mga kapatid, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng anuman maliban sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Nangaral ako minsan sa unang Korinto, Kabanata 2, ang talata ay 14, na ang mga taong nasa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaoy sinisiyasat ayon sa Espiritu. Yan ang paglalahad sa atin ng tatlong talatang yan. At sa aking palagay, ay ating naunawa ng lahat ng anggulo ng tatlong talatang yan. Ngayon, ilapat natin ang mga biblikal na doktrinang ito na ating naunawaan. Sa pananampalataya natin, sa pagpapabanal ng Diyos, dahil naunawaan natin na inihandog ng Panginoong Jesucristo ang kanyang katawan at dugo, tinatawag din tayo ng Diyos na mabuhay sa kabanalan. Hindi lamang namatay si Kristo para iligtas tayo. Mapatawad sa dati nating mga kasalanan, namatay din si Kristo. Upang sa ganun, lakaran natin yung buhay na ibinuhay ni Kristo para sa atin. Ang gawain ng Diyos sa pagpapabanal ay ginawa niya sa kanyang iglesia at ginagawa niya sa kanyang iglesia. Kaya nga sinabi sa 5 kabanata ng Efeso, hindi ba, na nililinis niya ang iglesia sa tubig ng kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Paano nabuo ang iglesia? Sa Biblia, ay ganoon din naman tayo binubuo ng Diyos sa ngayon. Sa Gawa 2:40 hanggang 41, na maaalala natin na hinamon ng Apostol Pedro ang mga tao sa Pentecostes na magsitakas sa kasamaan ng kanilang panahon. At lahat ng nakinig sa salitang iyon, tumanggap sa kanyang salita ay nabautismuhan. At ang mga nabautismuhan ay dinagdag sa iglesia at doon nabubuo ang iglesia ng Panginoon. Ganon din ang karanasan natin dito bilang iglesia ng Diyos sa lugar na ito. Ang pananampalatayang nagliligtas ay pananampalataya din tumatalikod sa dati nating pamumuhay.
pagtalikod sa dati nating pamumuhay, patungo sa buhay na inilaan sa atin ni Kristo, doon niya tayo pinagbubuklod ngayon. Kaya nga ang iglesia ay hindi lugar ng mga perpektong tao, kung hindi mga taong nakaunawa na si Kristo ay isang perpektong tagapagligtas, na may perpektong salita na dapat nating gabay sa isang perpektong layunin at kalooban ng Diyos. Ang simbahan sa Korinto ay punong-puno ng iskandal. Subalit, hindi nagbago ang tingin sa kanila ng Panginoon. Sa Kabanata 1, Talatang 2, makikita mo na sila ay iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kung kaya't sila'y sinasaway ng Panginoon at sinasabihan ng Panginoon na huwag na kayong mamuhay kagaya ng dati niyong pamumuhay, sapagkat dakila ang pagkamatay ni Kristo para sa inyong mga kasalanan. Kailangan ang kabanalan ng iglesia, ang kalinisan nito upang lalo siyang makapagbigay ng kaluwalhatian doon sa nagligtas sa Kanya. Marapat lamang nating maunawa na walang mabuting anak ng Diyos na magtataglay ng Espiritu ng Panginoong Jesucristo na hindi kalooban ng Diyos na maidagdag sa lokal na iglesia. Gawa 2:47, sinabi na lahat ng mga naligtas ay dinagdag sa iglesia. Sapagkat nasa iglesia, ang kaparaanan ng Diyos ay isang biblikal na paglago, sanctifikasyon ng Kristiyano hanggang matagpuan siya ng Panginoon na karapat-dapat sa Kanya. So ilapat natin, una, ngayon bilang kabahagi ng iglesia, nalalaman natin na tayo ay marapat makibahagi at makisama sa paglilingkod. Tama yan. Tama yan na meron tayong ginagawa at masasabing paglilingkod sa iglesia. Subalit kagaya ng dapat maunawaan ng mga taga-Korinto, unawain mo na ito ay spiritual na gawain. Bagamat ang inyong pakikibahagi sa iglesia ay kadalasang nasa material at pisikal at praktikal na paglilingkod, meron itong espiritual na aspeto. Kung kaya't hindi mo mamaliitin kung ano man ang iyong ginagawa at sasabihin mong, ay ako na may nagkakarpintero lang kaya hindi ko na kailangan mabuhay ng banal. Ako na may nag-iigib lang ng tubig kaya hindi na ako magdadasal bago ako maglingkod. At ako na may nagluluto lang. At ito na may napakasimpleng gawain lang na kahit nakapikit ay kaya ko. Iba ang paglilingkod sa Panginoon sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay spiritual na gawain. Hebreo 13:15 hanggang 16. Maghandog tayong palagi ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng Kanyang pangalan. Maaring ikaw ay nagtuturo, pisikal, nagtuturo ka ng bata o umaawit ka, nagpapatotoo ka, hindi mo ginagawa yan sapagkat kaya mong gawin at sanay ka. Sanay kang humarap sa tao at kaya mong makapagpaliwanag. Ang pagpapatotoo ay paghahandog ng pagpupuri sa Diyos gamit ang ating mga bibig. At ang paggawa ng mabuti at pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan. Maaaring likas sa iyo na maging mahabagin. At ikaw ay matulungin at mapagbigay ka.
Huwag mong isipin na ngayong Kristiyano ka na, ginagawa mo yan sapagkat likas lang sa iyo yan at yan talaga ang iyong personalidad. Hinubog ka ng Diyos sa kanyang sariling kaparaanan. Sa totoo niyan, hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon ay kumikilos siya sa buhay natin na ang kabutihan niya ang nagdala sa atin ng pagsisisi. At kung anong meron tayo ngayon, ito ay nasa soberanya ng pagbubuo ng Diyos sa atin. Sapagkat ang paggawa ng mabuti at pag-aabuloy ay hindi dapat kalimutan sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. So hindi ka lang pala nag-aabuloy. Isipin mo, hindi yan pera-pera lang. Importante sa Diyos na nauunawaan mo ang espiritualidad niyan sapagkat naghahandog ka ng hain na sakripisyo sa Diyos. Hindi ka basta tumutulong lang. Hindi ka basta bumabahagi lang. Spiritual na bagay yan kung miyembro ka sa iglesyang ito. Pangalawa, dahil sa ang paghahandog ng iglesia ay ukol sa Espiritu, lahat tayo rito ay mga saserdote, si Kristo ang punong saserdote, unang Pedro 2:5. Ang mga gawain natin ay hindi lamang makalupa o pangrelihiyong obligasyon. Na nagpalit lang tayo ng relihiyon, pero ang kaparaanan natin, ang perspektibo natin ng paglilingkod ay walang pinagkaiba sa kung anong nakasanayan nating paglilingkod nung sumasamba pa tayo sa Diyos-Diyosan. Na ang mga tao sa sanlibutan, ibinibigay nila ang kanilang paglilingkod kapag gusto nila na sa kanilang kaluwalhatian na sila ang masusunod kung kailan nila gugustuhin at hindi naman talaga yung Diyos-Diyosan nila ang nasusunod sa buhay nila. Palibhasa, ang Diyos na sinasamba nila ay bato. Palibhasa, ang kanilang pagkakilala sa Diyos ay hindi nakasalig sa salita ng Diyos. Nagagawa nila kung anong gusto nilang paraan ng paglilingkod. Hindi tayo mga unsaved. Sapagkat hindi lang natin ibinibigay sa Diyos yung abilidad natin o yung kakayanan natin. Ang hinahanap sa atin ng Diyos, yung buong buhay natin. Roma 12:1-2, dahil sa kahabagan ng Diyos, inihaharap natin ang ating mga katawan na isang haing buhay. Hindi ito basta abilidad, hindi ito basta availability, hindi ito basta material. Inihaharap dapat natin ang ating mga katawan sa Diyos na isang haing buhay sapagkat mahabagin ang Diyos. At ano ang isang haing buhay? Ito'y banal na kaaya-aya na siyang karampatang pagsamba ng bawat Kristiyano. Kaya sinasabi na huwag kayong magsisiayon sa takbo ng sanlibutang ito. Sa araw na ito, ilang nagpapakilalang Kristiyano rin sa lahat ng denominasyon, sekta at paniniwala ang pumunta sa kanilang kapilya at para makinig sa pangangaral ng kanilang ministro, pare o pastor. Subalit ang kanilang katawan ba ay inihahandog nila sa Diyos bilang haing buhay? Ang salita ba ng Diyos ang nagpapasakdal ng kanilang pamumuhay upang tumayo sila sa kanilang mga upuan at lalakad sila palabas sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga komunidad? At ang mga relasyon na nabubuo
sa kanilang kapwa Kristiyano, sa kanilang sigbahan. Ito ba'y nagpapakita ng isang buhay na isinuko sa Diyos? Ang sanlibutan ay lumalapit lang sa Diyos kapag kakailangan nila. Binibisita nila ang Diyos ng parang kagaya ng bumisita sila sa isang matanda na hindi naman nila kakausapin pag hindi birthday. At tatagain na lang nila ang kwento, total minsan lang naman to sa isang taon. Anong akala ng sanlibutan sa Diyos na paglipasan na ng panahon? Bakit matalino na ang tao? Tama lamang na isipin mo na galing ka sa unggoy kung ikanyang ka mag-isip sa sanlibutan. Sapagkat mabuti pa ang unggoy. Ang lahat ng nilalang ay sumasamba sa Diyos at nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Subalit sa aba ng tao, na hindi niya ma-enjoy ang kasiyahan na ipinababatid ng Panginoong Hesukristo, ng mga apostoles, at ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon. Maaaring marami sa inyo na kapag ka naririnig ninyo mula sa pulpito na pinatotohanan na masayang maglingkod kay Kristo at sumunod kay Kristo, maaaring sa inyo theoretical yun, marami sa inyo. Nasa isip nyo pero hindi nyo talaga nararanasan at nararamdaman. Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay hindi dahil sa meron kang kakayanan at abilidad. Dahil hindi kailangan ng Diyos ang mga abilidad natin. Ang kailangan ng Diyos, hindi para sa kanyang pakinabang. Kung hindi yun naman talaga dapat ang karapat, dapat na paghahandog sa Kanya, na ikaw na tinupos ng dahil sa dugo ni Kristo, ialay mo ang buhay mo sa Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Sasabihin mo, hindi ako makapaglingkod sa Diyos sapagkat wala akong kakayanan. Nagkakamali ka dyan. Subukan mong tumalikod ng totoo sa dati mong mga kasalanan at yakapin mo ngayon sa buhay mo ngayon si Kristo. Hindi ko alam kung hindi mo pa rin alam kung paano maglilingkod sa Diyos. Marami sa inyo inaalam nyo ang spiritual nyong kaloob. Hindi nyo naman gustong isuko ang buhay nyo sa katwiran ng Diyos. Akala nyo ba makakapaglingkod kayo sa Diyos? Naglilingkod lang kayo kasi available kayo at kaya nyo. Pero pag tinamad kayo, kaninong espiritu ang tutulak sa inyo magpatuloy? Kaya ipinapaunawa ko ngayong umaga, kagaya ng ipinaunawa ni Apostol Pablo, na hindi solusyon na maraming marunong sa atin upang ang simbahang ito ay tunay ngang lumakad ng matuwid. Kundi yaon lamang simbahan na natutunan nila na hindi lamang pakinggan ang salita ng Diyos, kundi ipamuhay sa totoong buhay. Doon ka makakita ng simbahan na nakapaglilingkod para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya mag-iba tayo ng pag-iisip, huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutang ito. Ang mentalidad ng mga tao sa simbahan ay parang kagaya ng sanlibutan. Pag walang pera, hindi makakapaglingkod. Hindi ba utak yan ng mga tao sa sanlibutan? Wala kang paa, wala kang kamay? Wala ka bang buhay? Wala kang kakayanan? Wala ka bang oras? Hindi ba ka makapagmanalangin ng isang oras, hindi mo magawa? Masabi mo na lang manalangin ka 15 minutos. Isipin mo, panalangin na nga lang ministry mo, tinipid mo pa. Kasi ganyan ang sanlibutan. Pag gusto ko. Pag bibitaw ako, ayoko na, enough is enough.
Sino ang pinaglilingkuran natin? Ang Diyos ba o sarili natin? Sabihin mo yan sa amo mo sa trabaho, boss, empleyado mo ko. Kaya simula ngayon ako na ang masusunod. Huwag mong sabihin sa Diyos na naglilingkod ka sa Kanya na ikaw ang nasusunod. Ang karampatang pagsamba sa Diyos. Dahil sa mahabagi ng Diyos. Ialay natin ang buhay natin sa Panginoon. Lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At saka kayo bumalik sa akin at sabihin ninyo, hindi nyo talaga alam ang paglilingkod sa Panginoon. May mga bago tayong kapatid, bagong Kristiyano, nakatagpo ng mga gagawin sa simbahan. Kaya ipinaalam ko sa inyo na hindi yun basta dahil sa kayo ay may kakayanan. Kung hindi walang sino mang gagawa sa gawain ng Diyos na walang ibang inaasahan kung hindi bagong buhay kay Kristo maliban sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Hihintayin nyo ba na utusan kayo? Hihintayin nyo ba na pagsabihan kayo? No? Hindi ba't napakadakila ng karunungan ng Diyos na itinuro sa atin ngayong umaga? Ang paglilingkod sa iglesia ay nagmumula sa pagkakaroon ng totoong pagkatawag sa kalayaan. Dati kayong hintil, inaakay kayo na parang wala kayong palag. Sasamba kayo sa Diyos-Diyosan kahit hindi nyo nauunawaan. Akala pa ng marami sa atin, paglatin, masigurado sa langit. Pero totoo, hindi mo naiintindihan. Pinalaya tayo ng Panginoon sa mga tradisyon. Pinalaya tayo ng Diyos sa isip na nabibili natin ang grasya ng Diyos. Hindi natin mababayaran ang grasya ng Diyos. Huwag mong isipin na ang paglilingkod mo ay pagbabayad ng utang. Walang ibang paraan ng pagtanaw ng utang na loob sa Diyos, kundi lalong mangutang ng maraming pangungutang sa biyaya ng Diyos. Pinangako ko sa sarili ko na kahit kailan hindi ako mangungutang sa tao, pero hindi sa Diyos. At hindi lang ako mangungutang sa Diyos. Manghihingi ako, mamamalimos ako, makikiusap ako, magmamakaawa ako na biyayaan ako ng Diyos. Sapagkat yan lang ang kaparaanan upang mapanatag ang aking puso sa dami ng biyaya sa akin ng Panginoon sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. At sa buhay na meron ako ngayon kay Kristo, paano ko yan i-enjoyin kung hindi sa Espiritu ng Diyos? Takot ka ba? Takot ka na madagdagan ang pagkakautang mo sa Diyos? Lumapit ka sa Panginoon. Dahil sa totoo niyan, hindi mo kailangang mangutang. Ibibigay niya sa iyo yan. Ng Diyos ay hindi nanunumbat sa sino mang hihingi sa Kanya ng karunungan. Palagi kong ipinangangaral sa pulpitong ito na kung ang sino man ay walang karunungan, humingi sa Diyos. Pero gaano ka kadalas humihingi? Gaano ka kaporsigido humingi? Akala mo ba na ang utak natin ay hindi kagaya ng espongha na makakalimutin? Maaaring sa umagang ito, sinagot ng Diyos ang aking dasal sa karunungan. Subalit hindi na ba ako hihingi para sa susunod kong gawain? At mamaya, kapag natagpuan mo ang gawain mo sa Panginoon, huwag kang hihinto na alamin yan. Sapagkat ipapakita ng Diyos sa iyo kung sino siya sa pamamagitan ng patuloy mong paghingi at pag-asa at pagtitiwala
Pero marami sa inyo sa umpisa lang humihingi ng karunungan sa Diyos at hindi nyo na sinusundan hanggang sa dulo. Kaya marami sa inyo nag-uumpisa pero hindi tinatapos. Akala nyo ba ang Diyos, ang grasya niya sa umpisa lang magaling? Hindi, mga kapatid. Sinabi ng banal na kasulatan na siyang nag-umpisa sa inyo ng mabuting bagay, tatapusin niya yan hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Yan ang grasya. Kaya't, bakit ko pabibigatin ang aking kalooban? Naiisipin ko na meron akong pagkakautang sa biyaya ng Diyos dito. Hindi, pagtitiwalaan ko yan. Aasahan ko yan. Na yung biyaya na yan, na tinatagpuan ko sa Panginoon sa puntong ito, makikita ko yan hanggang dun sa dulo. Na tinapos ng Diyos. Nakagaya ng sinabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. At ano ang expression nun? I will dwell in the house of the Lord forever. Mananatili ako sa tahanan ng Diyos magpakailanman. Sapagkat natiyak ko na ang kanyang kabutihan at ang kanyang awa ay susunod sa akin habang ako'y nabubuhay. Kaya ano man ang aking gagawin, sa labas man ng gusaling ito, o sa loob man ng gusaling ito, gagawin ko para sa ikatitibay ng iglesia ng Diyos. Kung hindi ganyan ang inyong kaisipan, at kung hindi magsisimula dyan ang inyong mga paglilingkod, hindi nyo maiintindihan kung anong ibig sabihin ng espiritual na kaloob. Pangatlo, hindi ba tinawag tayo sa kalayaan? Hindi dapat natin gamitin ang kalayaan natin para sa laman. Galatia 5:13, kung hindi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran tayo. Ang intensyon ng Kristiyanong paglilingkod at pagsamba ay kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Na ito, mga tao na hindi magkakakilala at magkakaiba ng pangit na karanasan, sa kadakilaan ng Ebanghelyo, pinagbuklod-buklod para maging isang lokal na iglesia. Hindi ba yan kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos? Kaya nga, sa unang Pedro 4:10 hanggang 11, ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo. Sa inyo rin na gaya ng mabuting katiwala sa masaganang biyaya ng Diyos. Na kung ang sino man ay nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos, kung ang sino man ay nangangasiwa o naglilingkod o gumagawa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo, na sa kanyang kaluwalhatian at paghahari magpakailanman. Amen. Ang paglilingkod at gawaing pagsamba ng lokal na iglesia ay tinutukoy na dapat ayon sa pagtitiwala ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa bawat individual para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ngayon, anong tawag sa mga gawaing yan? Anong tawag sa mga kapangyarihang nagpapakilos, ng grasyang nagpapakilos, upang magamit natin ang ating mga abilidad at pagtuturo para sa kaluwalhatian ng Diyos? Pag ipinagpatuloy natin ang pagbasa natin ng Kabanata 12 ng unang Korinto, ito ay patungkol sa mga espiritual na kaloob sa paglilingkod ng iglesia. At dito muna tayo magtatapos ngayong umaga, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon.